Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, napaka-importante po nitong aking ituturo sa inyo dahil dito nyo po malalaman yung mga tamang salita na pwede nyo pong gamitin sa inyong gagawing English sentence. Tapos po, ipagpapatuloy din po natin yung lesson po natin nitong mga nakaraan kung saan ay ang itinuturo ko po ay 2 salita lamang po ay makakapag-English na po kayo ng tama. Kung maaalala nyo po doon sa mga nakaraang videos natin, ay ang ibinibigay ko po sa inyo ay 2 salita lamang at makakapagtanong na kayo. At napakarami po noon. At napakaswerte nyo po kung nakolekta nyo yon at talagang tinandaan nyo kasi malaking bagay po talaga yon at alam nyo po yon, di ba? Ngayon, ang sinusunod-sunod ko na po ay 2 salita pa rin pero hindi po tayo magtatanong. Declarative sentence naman po. Okay, yung mensahe na hindi naman nagtatanong. So, meron ng nauna, kahapon, ngayon ay nasa ikalawang video na tayo. Okay? So, 2 po ang inyong matututunan dito. 2 salita lamang, makakapag-English na po kayo gamit ang declarative sentence, tapos malalaman nyo pa kung bakit itong mga salitang ito ang dapat nating gamitin. Okay po? So, sana tapusin nyo para humusay po agad kayo sa English. Okay, ang una po muna natin pag-usapan ay alamin nyo po muna kung anong tense yung impormasyon na ibibigay nyo. Saan ba ito nakapaloob? Saan ba nakakonekta na tense itong ibibigay nyo na ideya? Halimbawa po, ang gusto kong ibigay na ideya ay totoo para sa lahat. Ibig sabihin ng totoo para sa lahat ay pag sinabi ko itong mensaheng ito, ikaw ay mapapa-oo sa akin. Na totoo yan. Yung sinasabi mong iyan. Ultimo yung nakarinig. Sasabihin din ay totoo yan. Yung sinabi niyang kausap mo. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, totoo sa pangkalahatan. So, yan yung gusto kong ibigay na ideya. At yung totoo sa pangkalahatan, pumapasok po yan sa sinasabi ng inyong mga guro na lagi nyo naririnig. General truth. Totoo sa pangkalahatan. At yung general truth na yan o totoo sa pangkalahatan, pasok po yan sa batas ng present tense. So ngayon, alam nyo na kung anong tense ang inyong dapat sundin. Okay? So, susundin po natin ay batas ng present tense kasi nakapaloob pala yung general truth o totoo sa pangkalahatan nakapaloob sa kanya. Okay? At ang batas niya po nitong present tense ay plural subject plus plural verb. Singular subject plus singular verb. So, ang ibig sabihin, pag gumamit ka ng plural subject o yung ating pinag-uusapan ay higit sa isa, dapat ang ipapartner nyo sa kanya ay yung action na naka-spelling ng naka-plural. Okay? So, magbigay po ako ng halimbawa para hindi kayo malito. Nalipad ang mga ibon. Pag narinig nyo yan, nalipad ang mga ibon, tiyak totoo yan. Sa iyo, makakarinig sa atin at sa akin. Totoo yan. So, totoo yan sa pangkalahatan. Pasok sa general truth. So, present tense ang susundin kong batas. So, itong nalipad ang mga ibon, ang una ko po munang itra-translate dyan ay yung pinag-uusapan na lagi ko pong itinuturo sa inyo. Pag nagawa ng English sentence na naka-declarative sentence, yung subject muna ang inyong uunahing i-translate o mauuna sa inyong English sentence. Mauunang salita. So, ang ating pinag-uusapan dyan ay mga ibon. Di ba? Mga ibon. Pag in-English po natin yan, birds. Kaya po yung bird po natin ng ka-S para masabi sa English na higit sa isa yung ibon na ating pinag-uusapan. Okay? At dahil alam nyo na higit sa isa ang ating pinag-uusapan, pasok po yan sa tinatawag na plural subject. Kasi ang plural, ang ibig sabihin ay higit sa isa. Tapos yung subject, pinag-uusapan. Okay? Ngayon, alam nyo na plural subject.
ang, ang ating ginagamit, ang batas ng present tense, ang isunod mong verb ay dapat naka-plural form. Ibig sabihin, i-spelling natin ng naka-plural para umayon dito sa plural subject natin. So, ang ating verb, yan po ay yung tinatawag na action na salita. Okay? So, yung action na salita natin dyan ay itong nalipad. Kasi yan yung nagpapakita ng action eh. Nalipad. So, itong nalipad, para may spelling mo ng tama sa English, sundin mo itong plural verb. At kapag tiningnan nyo po sa dictionary, yung plural form ng nalipad, ang ibibigay sa inyo ay fly. Ito. Pero kung singular ang hinahanap nyo, flies ang ibibigay sa inyo. F-L-I-E-S. Pero dahil meron nga po tayong batas na sinusunod, ito ang susundin nyo. Plural verb na pag in English po natin yung nalipad ay magiging F-L-Y. Fly. So yan na po. Nakabuo na po tayo ng tamang English sentence na sigurado po talaga kayong tama. Okay, kasi may pinagbatayan po. At ang pinagbatayan niyan ay general truth na pasok po sa batas ng present tense. So, ganyan gumawa po ng English sentence kung gusto niyo po talagang gumaling. Yan ang dapat niyong isipin na itinuturo ko na sa inyo. At ang maganda pa po dito, ipinapakita ko sa inyo na kapag general truth po ang gagawin yung English sentence, maaari po kayong makabuo ng English sentence na dalawang salita lamang ang bumubuo sa kanya. Tingnan nyo, birds, saka yung fly. Dalawang salita lamang po, nakapag-English na kayo. Tapos, ang ibinibigay nyong ideya ay totoo sa pangkalahatan. Yun po yun. Okay? Ngayon, alam nyo na ang technique ko kung bakit nakakasigurado ako na tama yung ginagamit kong mga salita sa aking English sentence. So, imamaster nyo lang to. Tandaan nyo lang to. So, alamin nyo lang ang lahat ng batas ng present tense. Kasi iba-iba po yan. Okay? Magbigay pa po ako ng isa pa pong halimbawa. Ito naman ang sundin natin. Singular subject plus singular verb. Okay, dito tayo sa nasikat ang araw. Nasikat naman talaga ang araw, di ba? Totoo yan sa iyo, totoo sa akin, totoo yan sa mga karinig. So, pasok yan sa general truth. Totoo sa pangkalahatan. At dahil pasok sa general truth, ang susundin nating batas ay mula sa present tense. Okay? So, kung makikita nyo, ang araw, isa lang yan. So, pag in English nyo ang araw, sun. Okay? Walang S sa dulo. Walang mga araw. Kasi isa nga lang, yung araw na tinutukoy natin. Okay? Tapos, ang sinasabi dito, ang verb na gagamitin nyo o yung action na kung saan ay yung nasikat ay dapat nakasingular. So, aalamin nyo sa dictionary, ano ba ang singular form ng nasikat? Di ba ang nasikat, shine? Pag hinanap mo yung singular form ng shine, ay ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay shines, magkaka-S sa dulo. Kaya kung mapapansin nyo, nagkaroon ng S sa dulo. Kasi sinunod po natin itong singular subject plus singular verb na mula sa batas ng present tense para tama ang English nyo. Yun po yun. Sun shines, nasikat ang araw. So yan ay totoo sa iyo, totoo sa akin, totoo sa kapitbahay mo. Diba? So yan po ang aking lesson ngayon para sa inyo na alam nyo na napaka-importante. Okay? Kung sino man ang gustong ipagpatuloy ko ito, pero iba namang salita ang gagamitin natin, edi i-comment nyo lang. Okay? Sana marami para may pagpatuloy ko po ito. Okay? So ngayon, alam nyo na ang isang batas sa present tense. Isa pa lang na batas yan na sa present tense, itong general truth. Pero gamit na gamit po yan. Kasi kitang-kita nyo naman,
Pag ang gusto nyong sabihin ay patungkol sa katotohanan, patungkol dun sa bagay, sa tao, maaari nyong gamitin itong general truth. Tapos ang maganda pa po dito, nakakagawa po kayo ng dalawang salita lamang, may English sentence na tama na po kayo. So tandaan nyo na rin po ito. Birds fly, dogs bark, fire burns, fish swim, babies cry. So yan. Kasi yan, makakatulong din po yan, yung mga salitang iyan. Para pag narinig nyo ay cry, pwede nyo i-connecta yan sa mga sanggol. Pag nakarinig kayo ng blows, pwede nyo yan i-connecta sa hangin, wind. Diba? So maganda rin pong tandaan yan. Kaya naman guys, kung gusto nyong gumaling sa English, panoorin nyo lang lahat ng ating mga videos. Okay? At doon po sa mga tumutulong po sa ating page, yung mga nagsasubscribe, maraming salamat po talaga. God bless po. Malaking tulong po ang ibinibigay nyo sa pangbuwan-buwan na tulong na ibinibigay nyo sa page natin. Maraming salamat po. At doon po sa gusto magbigay ng star, makikita nyo po ang star natin sa comment section. Tapos kayo na lang pong bahala magbigay ng gift kung ano man ang gusto nyo. Maraming salamat po. At doon po sa gusto magbigay ng komisyon, gamit po ang Shopee. Available po ang Shopee affiliate link po natin. Na-click nyo lang po yung banner natin. Kayo na pong bahala kung bibilhin nyo ay yung item na nasa page o item nyo na ang maganda po dito, walang dagdag presyo. Pero makakapagbigay po kayo ng komisyon na piso, 2 hanggang 3 mula po sa inyong bibiling item. At sana naman po, paramihin naman po natin ang ating mga members dito sa ating page. Kasi maunti po tayo. Kung ikukumpara nyo po sa iba, kukunti lang po tayo. Kaya sana naman po, paramihin naman po natin para mas marami rin pong matuto mag-English. Kasi alam nyo naman po na yung pagtuturo po natin dito ay makakapag-English po agad kayo. So, kaya sana pag-aralan nyo ng maigi to ha. Kasi sa totoo lang, pinaghirapan ko yan. Okay? Bali ako na lang po ang nagtagalog nitong general truth, totoo sa pangkalahatan, para lang maunawaan nyo ng maigi. Okay? So, maraming salamat po.